Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal. Ay, medyo papahinga. Bumabawi lang. Bumabawi. O, hindi ho tungkol sa land banking yung pinagpapahinga. Hindi. Wala siya ngayon sa land banking. Pahinga, ito tunay. Iwas araw talaga. Wag kang lalabas yan. Teka. Mahirap na. May babatiin nga pala kung isang kaibigan natin na talaga namang sino yan? One door opens, one door closes, another door opens. Okay. Ang ating masugid na taga-subaybay, meron tayong picture dyan. Actually, ayan, pare, nag-out of office ang ating masugid na taga-subaybay na si Elmer Messina. Dating public relations titan at journalist dati. Siya ay deputy director ng Public Information Agency, PIA. Elmer, minsan na kita makita, nakabarong ka pa. Very good. Usually to, may gitara to kung makakanta sa Tuesday Club. Elmer, Godspeed. At good luck dyan sa iyong bagong position dyan sa Public Information Agency. Kailangan ng tulong dyan. Napaka-importante niyan kasi yan din ang isa sa mga frontline service yan. Paano madadala ang mga iba't ibang mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi nadadala yan ng kung sino-sino. At saka ito, totoo. Hindi, tsaka yan ang gusto ko kay paring Elmer. Kahit pag nakakasama ko sa Tuesday Club yan, hindi puro batikos. Sige, put your money where your mouth is. Kaysa puro batikos sa pamahalaan, tutulong siya. Ayan. Napaka-importante sa PIA. Kasi ito po yung grassroots na participation grassroots. na ilalabas lahat yung mga nangyayari kasi mahirap naman yung puro negative ang nandi dyan. Ang pinakamagandang panlaban dun sa mga negativism ay parang Joel, alam naman natin to. Talagang wala kang gagawin kundi puro bahain mo ng good news. Kasi marami hong nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bayan na magagandang nangyayari. Totoo. It's not as if lahat na lang tayo puro na lang walang nangyari, hopeless. Hindi po. Marami po sa ating mga kababayan despite everything else. Tsaka PIA can do a lot of things, particularly sa tourism, culture. Yes. Ilabas nila. Other socio-political issues na. Kagaya niyan, yung mga panahon nito, magmula Abril hanggang Mayo, panahon nito ng mga piyesta, panahon nito ng mga nangyayari, lahat yan. Pwede natin ilabas lahat yan. Ano nangyari dyan sa nung linggo, nabigla kami, nagsimba kami, doon sa isang lugar dito sa malapit sa simbahan din, mayroong malaking parang pasinaya. Parang but tinignan namin mga galing mga tubong Calbiga, Samar, nagkaroon ng papiesta lahat ng mga residents na nandito sa Manila. Lahat ng mga galing sa Calbiga, Samar, nagpiesta sila. O isipin mo yun, nangyayari yan, lahat, halimbawa, paraan nila yan para magsama-sama. Maraming ganyang asosasyon. Sa Amerika lang, marami rin ganun Ang problema lang kung minsan, naghati-hati na lang sila. Pero, ito town, Calbiga, Samar ito. Yung iba, ganyan din. I'm sure ganyan din. Marami silang mga samahan dito sa Manila, tulong-tulong. Alam mo yan ang malaking grupuhan natin saan. Pagkaibahan natin sa ibang mga bansa. Dito sa Asia, lalong-lalo na sa atin, iba yung community-based, family-based na samahan. Nangyayari yan. At yan, malaking bagay, lalo-lalo na pag ikaw nasa ibang bansa. Huwag lang mag-away-away kasi kung minsan nag-away-away. Pero maraming ganon, papiesta ngayon.
Parang Elmer, marami ka nang pwedeng gawin dyan. Busy-busy to. Busy dyan. At saka kilala ko to si Elmer, magaling may eye for good story. Yes. Kung paano, storyteller to kung paano i-project yung Halimbawa, story. Sa mas madaling maintindihan ng tao. Halimbawa, yung sinasabi mo na magaling sa mag-gitara at lahat. Maraming mga pa-contest ngayon. Malapit na. Kasi patapos na rin patapos na rin ang semester. Alam mo, ang kasamahan lagi talaga niyang ka-jamming niyan ay si Paul de Quiros? Hindi. Well, kasama na rin yan. Hindi, dating kasama Makati si Salgado, si Joey. Si Joey. Salgado. At saka yung nasirang si Dennis Petalino. Yan ang mga mga... Bakit si Dennis ba? Si Joey Salgado? Yan naman laging laman ng nandyan sa Pilin Best yan. Hindi na lumalabas ng bahay dahil mainit. Yung kanyang anak ay malili sa kanya, si Ana Salgado, PR ng Mega Wide. Pero yan, sila mga yan. Ibig ko sabihin, nagja-jump ba si Joey? Lahat sila. Ako nagpapanggap kumanta yan, mga singer talaga yan. Panahon pa nung nasa Malaya sila, mga singer. Totoo. Now, ayan, you're in a position of dati naman corporate VP rin to sa si Elmer. sa Philip Morris Ngayon, ayan, nandyan siya ngayon sa PIA. Napag-uusap. Ito namimiss na marami natin mga kababayan. Lalo na ngayon na summer at lahat. Yung bang sana next year, baka magkaroon ng pagkakataon bago mag-eleksyon. Baka pwede ninyong gawin to, lalo na yung mga mahihilig sa biking at lahat. Yung Tour of Luzon, Tour ng Pilipinas, hindi nang nangyari ulit yun. Sayang yun. Dapat kasi that is a hell of a summer event talaga yan. At saka may sports stories, human interest stories, human interest tourism and tourism. May tourism pa yun. Kasi ang dami nilang napupuntahan lugar ang suggestion ko nga, caravan talaga yan na hindi kasi alam mo napalitan itong mga itong mga now controversial yung mga big bike motorcycle event na ang problema naman nagiging sanhi ng aksidente. Dahil aksidente at saka dahil time ang nangyayari kasi hindi naman daw race kung hindi yung travel tourism. Hindi may time trial. Finish it under 24 hours. Di siyempre ratratan silang lahat. Ang hirap in-encourage ko nga si ito biker talaga ito at mahilig sa ganyan si Senator JB Ejercito. He's been doing that. Yun yung kinikwento kasama niya si Jet Li, yung vlogger. And then umiikot-ikot sila sa ibang parte sana maimbita natin si Jet Li maayos yun na vlogger. Well, why not let's do that, bro? Kasi I have to admit, magandang bata at very articulate. Very articulate at saka talagang yan. Enthusiastic pagdating sa mga sport, lahat. Tawagan, baka pwede natin maimbita si Jet Li. Kung maimbita. Ngayon, nababanggit ho namin ito sapagkat ito yung mga events of summer ito yung mga nangyayari pag summer. Precisely, Sayang. Sana, ito, continuing ito at nangyayari yan. Naging na nga yan yung mga dragon boat race. Yung mga nangyari doon. Di ba? Sana si Chairman Dicky Bachman, Chairman, baka naman pwedeng hindi lang volleyball at saka basketball. Baka pwedeng tignan ninyo to. And I suggest, sana nakikinig ang mga kaibigan natin sa Department of Tourism, that this can be part of our annual activities. Yan, yung mga dragon boat race. Windsurfing. Dati, meron nagkukupir ako niyan dati. Sa, yung Puerto Azul. Tapos, biyahe doon ng mga tao, vacation. Puerto Azul, Puerto Galera, San Juan, sa La Union. Siargao, naging famous ng Siargao para... Baler. Alam mo ba, at one point in time, may nagsabi sa akin, windsurfing, parang Joel. Windsurfing, Windsurfing, from Batangas to Calapan. Kaya, ang hirap. Hindi, kasi minsan talagang expert. I've tried that before in my younger days. Windsurfing? Kaya, once magaling ka na, mag-guide mo, ginagamit mo naman hangin. Hangin. That hindi na talaga physical strength. It's really strategic technique na. Kung paano mo gagawin. Pag nag-aaral ka simula, talagang masakit ang katawan mo dahil pagkasok ka ng bagsak. Nakikipag-wrestling ka dun sa rigging. Hawak mo. Mahirap talaga. Pero yung mga eksperto, kayang-kaya na nila yan, bro. Malalayo yung biyahe. Yan po yung mga sana natin sa yan yung mga events of summer.
Tour of Luzon or Tour ng Pilipinas. Tapos naalala ko isa pa. Windsurfing. Kaibigan tayo basta rodeo. Sa Masbate naman yun. Sa Masbate. Oo. Naku, ang ganda rin doon. Maganda rin yun. Yan, annual na activity din yan. Oo. Ang kailangan lang, Governor Tony ko, paramihin natin yung mga baka dyan. Kasi, importante yun. Importante. Hindi, marami pa rin. Kasi, hindi pa naman natatransform yung mga grazing land doon into real estate. Hindi naman. Hindi pa. Pero, ano pa ba yung mga events of summer? Siyempre sa ating mga kabataan, yung mga touching, Holland, wala na yun Hindi ko na nakikita yung mga ganun. Iba na ngayon ang nakatutok na sa computer, lahat, etc. The other thing, for example, meron akong mga pamangkin, mahilig sila, kasi nauso yun nung panahon namin, wala nun indoor rock climbing. Pwede rin yun. But now, pag summer, in other parts of the country, lumalabas sila. Now, they go to the more challenging real rock formations outside. Tapos, ginagawa nilang event talaga yung Masungi dati, meron silang ganyan. I hope that will continue. Kasi, meron doon yung web. Yung web na nandoon ka sa limestone formation, tapos web, lalakarin mo yun. Tapos meron kayong climbing at lahat. Tapos, yung sinabi mong biking nga pala, yung Tour of Luzon na sinasabi mo nun, I remember, at naging Tour of the Philippines pa it is more professional news boys or something. Yes. Ngayon kasi, ang mga biker ngayon, ay talagang, yung mga bisikleta, bro, umaabot ng 300,000 pesos pala. Wow. And they actually, are really good bikers. Malalayo, parang mga mula dito sa Ortigas, umaabot yan ng Tanay, Rizal, Borong, Baras, mga ganyan. Malalayong lugar yan. They like setting those things up. At yung mga off-road biking. Meron din ako mga pamangkin dyan. Again, para sa mga bata to Kasi naghahanap sila ng mga trail. Ginagawa nila, dating Mayor Bengoy. Doon sa mga gumagawa sila ng mga courses sa loob ng gubat. Kasi ayaw nga nila Mayor Bengoy na masira yung environment. Sige, ito ang event, bisikleta. He has motorcycles din, yung dumarating sila Senator GB ron. Pero may truck sila. Pero yung dun sa loob ng gubat, gumagawa sila ng trail para sa mga off-road bikers. Napaka-strenuous. Talagang nagsesimplangan itong mga bata. Pero ang daming tao. They really dumadayo sila. Ang kailangan lang doon, siyempre, ay yung safety. Kung paano. Organizers are okay. Ang importante dyan, yung organizers proper. Ang maganda naman kasi dito, unlike dun sa sinasabi kong big bike race, yung mga big bike boss Ironman, nandun sila sa mga country roads, sa mga nakakatakot. May mga tao nakatira doon. May asong tatawid. Itong ginagawa nila Mayor Bengoy, gagawa sila ng course deep into the gubat. Wala naman tao talaga doon. Tapos may mga gwardiya, may mga marshals, bawal pumasok doon dahil baka masagasaan ka nga ng bisikleta. So, yung ganun ba? May safety naman. I think, pwede naman mag-designate certain areas, pupuntahan nyo talagang, magiging annual activity. Ang sinasabi lang ho namin, yung annual activity. At saka hindi lang yan. At meron din yung mga, siyempre, Flores de Mayo. Yun. Mga ganon. Well, that one will happen naman. Kasi pag Mayo ay panahon ng piyesta. Piyesta yan. Lahat meron yan. At workout. Sana lang ma-organize na mabuti. At saka, mabigyan ng, parang calendar ba? Ito, dito sa area na ito, halimbawa, ikaw ay nandito ka sa Pasig, gusto mong manood ng ganon. Go back. Ito punta kayo sa Angon. Yung ganun, meron ba? Meron sanang ganun na parang calendar of activities, etc. at lahat. Kasama na dyan, ito, another area na nangyayari din during summer, yung concert at the park. Yan. Meron yan sa Rizal Park, o kaya sa Paco. Okay. Yan, yung mga ganyan na nangyayari. Wala na rin yun, na even in PTV4 o kaya Channel 13, these are government stations. Baka pwede nyo i-promote itong mga ganito yung concert at the park, dati tsaka travel time. Meron ganun dati, meron PTV4 was very active in those activities. Under din ba sa PIA kaya ni ano yun? Hindi. No? That's a separate organization. But within the PCO, Presidential Communications Office, baka pwede natin ma-work out. Yeah. Alam nyo, kaya namin nababanggit po ito sapagkat
walang kalaman-laman ang ating mga, kundi puro mga pangayan, puro mga ganito. Wala hong ganun. Dati di ba merong What's on Manila? Yung mga ganun ba para alam mo kung ano yun, what's happening on the month of April, the month of May, the month of June. Parang Joel. Sapagkat, abay, ang pinagtataka ng mga tao ngayon, ang layo po ng 2028, usapan na yung tungkol. May survey na naman sino yung presidential commission runners. Commission survey yata ito. Hindi ko lang Who the hell cares? Ang layo pa yan. 2028, pwede ba? Ang pag-usapan natin, pwede na anong gagawin natin sa ngayon at lahat. Kasi kung ang palagi natin pag-uusapan yung tungkol sa pagpapalit na administrasyon, ito, hindi po yung solusyon natin. Ang solusyon natin ay magkaroon tayo ng isang development agenda na pinagkaisahan natin at lahat, ayusin natin. Yung pinag-uusapan natin kahapon. Turismo sana. Tourism, ito. Yung gagawin. Infrastructure, ito. Walang pagbabago. Itong gagawin natin na trend, system. Ito yan, system. Yung tungkol sa road network, ito yun. Yun ang mga dapat natin pag-usapan na. Ito yung tungkol sa rice production natin. I-workoutin natin at tatrabahuin natin. Sana ganun ang pag-usapan natin. Bawat lugar mayroong capability na mag-ayos. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang, kundi pati yung pamumuhay. Kasi nga quality of life yung pinag-uusapan po natin. Alam mo ba, parang Joel, ito, ewan ko kung wala na ngayon ito Every summer, mayroon yung Silliman Writers Group. Meron yan. Pupunta sila doon. Workshop. Silliman at sila Crip Yuson. Silliman University is a very Tukayo Joel Salud. Nagpupuntahan sila talaga ron. O yung Silliman University in Negros Oriental, napakagandang campus lugar ito. Negros Oriental by itself is very nice. Dumaguete at lahat, napaka-ano niyan. At maganda rin, nandun sila sa may lapit sila sa dagat tatanaw. Although there was a controversy there dahil nagkakaroon ng reclamation din. Nagkatalo nga dyan Nagkatalo. Inopost ni dating DNR Secretary at dating President ng Silliman University, Dr. Angel Alcala. Dati naman kasing Environmental Secretary yun At saka makakasira. Sa harapan ba naman ng Silliman, makakasira yun. It does not add anything. At yung finally medyo nabuksan din ng mata ni Mayor Ping Remolyo. Mayor Ping. Ni Mayor ng Dumaguete City. Sabi sa kanya, boss, wag naman dyan. Kung gusto mo mag-reclaim at gusto mo madagdagan ang area ng Dumaguete City kasi congested na dito sa loob. Mag-reclaim ka sa kabila. Huwag naman yung harapan ng Silliman University. But they did kasi yung part nung downtown town market or something, nagkaroon ng reclamation. Ayusin lang nila. Pero tapos there was a threat nga na sa harap ng university. Yun, natigil yata yun. Hindi, sinabihan nga sila. At I think this is being done right now by Chairman Alex Lopez of PRA and his General Manager Shador, si Cesar. Okay. Alam mo ba, par? Yan na lang, ito na naman ang problema, General Merbil. Yung enforcement ba, pati si Secretary Benhar Abalos, yung mga local governments on their own, siguro dahil hindi naman napagsasabihan o hindi nila nababasa, they are doing a lot of reclamation na wala sa lugar. Alam po nyo, okay lang magdagdag kayo ng pero ayusin natin, lagay natin sa tama, may proseso po yan. Kasi pag nag-reclaim kayo, maraming apektado mababago ng yung kalakaran ninyo sa bayan. Una na lang, pag nag-reclamation kayo, saan pupunta yung mga basura nyo? Number one, yung tungkol sa sewerage ninyo, yung tungkol sa mga connection. Ang dami nyo. Road network, anong gagawin ninyo dyan? Saan kayo magkoconnect? Yung mga ganun Hindi lang basta hindi lang yung magtatambak tayo ng lupa dyan. Magkakaroon ka ng additional na lupa, tatayuan mo ng kung ano. Yan, nangyayari yan. At ito rin, calling itong mga LGUs around the lake, around Laguna. Laguna de Bae. Yan, ang dami yan. Sinasabi nila, hindi naman reclamation to accretion.
anything like that Oo. is reclamation by itself. Kasi hindi ho, tinambak lang namin. Tinambak nila. Dinagdagan namin ng lupa. Hindi ho pwede yun. Pwede yun. Kailan ayusin po natin. That's a haphazard way of, of doing things. Ibang expanding your land. Wag kong ganon. Sa Manggahan Floodway, ganun ang ginawa nila. Yan, naging makitid na. Naging makitid. Wala nang ano flow. ba yan? Wala nalalabasan ng tubig dyan. Okay, kunwari sa Manggahan Floodway, sa bagay, nagtanong pa ako dati nung panahon ng Manila Water, napansin ko na yun. Yung bang, paano nangyayari? Nakatira ka dito, dati squatter din siya. Biglang meron na sa harap niya. Meron na sa harap niya. Wala bang darating na barangay captain na, excuse me, bawal yan. Hindi, siguro kasi pag binawal mo yan hanggang doon sa dulo, lahat yan tanggal. That would be about dozens of families na kagad. Sino namang hinayupang na politiko magre-risk nun? Kailangan lang, bakuran na hunin yan. Baka naman pwedeng ganun na. O okay, dito na. Kumbaga, nagkaroon kayo ng red line. O ito hanggang dito na lang tayo. Tapos na yan. Otherwise, lahat kayo babakbakin namin. Babakbakin. Kasi hanggang talagang dun kayo sa shoreline, yung nandun sa Tsaka, bawal ang permanenteng structure. Yung hollow block at simento. Kaya nga nagkakaroon ng problema kasi dapat may circumferential road around the lake na Yung may mga areas, hindi ka na pwedeng pumasok sa dami. Sa dami ng mga struktura doon. Paano may circumferential area may nakatira dito lang ang putol na yata magmula dito sa papuntang Taguig, di ba? Papunta ka na dapat ng San Pedro, lahat. May putol na kaagad. Hindi ka na pwede. Kasi mga bahay-bahay na i-establish. Na permanenteng struktura yun. Tapos may businesses. May talyer, may tindahan, may eatery. Ano ka nang huwit? Isipin hunin nyo yun yung tungkol sa tubig, tungkol sa sewerage, tungkol sa waste. Ang dami na yan. Pag yan nagbaha, pag yan nag-ulan, siguradong bahala yan. Dahil gano'n na nga nangyari, Rumaragasa. Yan. Admittedly, okay. Nung panahon namin, yung sa Manila Water, binigyan namin sila ng tubig sa tulong na nila Mayor. Si Presidente Gloria, nakipag-inauguration pa rin But, yung linya sa labas, tapos yung tubo, papasok sa loob, may mga metro sila. But that's just water. Yung sewerage, way tayo mailalagyan dyan. Meanwhile, yung tanker, hindi magkakasya dyan. So, nasaan na? Nandun sa Manggahan Floodway, which flows all the way to Laguna de Bay. And I dare say, hanggang ngayon, ganun pa rin siguro. Well, hindi na ayos yan. Meron Manila flood control and sewerage system na inaayos dati plano. And the last I passed by, nung itong Holy Week, nagmotor ako papunta ron. Parang lalong committed kulang na lang, yung buong Manggahan Floodway sarado na. Tao na talaga nandun. Ang dami. Yan ang isang area na dapat magkaroon ng dispersal. Kasi, at saka walang dyan Paring Joel, kung natatandaan mo, yung daan, wala ka na. Iikot ka ng iikot. Hindi mo maintindihan kung saan ka lulugar. Alin, yung pagdadaan ka? Hindi, doon ka sa East Bank at West Bank. Pero mula doon sa East at West Bank, may daanan yung pababa. Nalakad ko na yun noon, bro. Sabi ko, talagang ibang mundo to. Ibang mundo dyan. At daming tao dyan. Daming tao dyan. And lahat sila, they are strong. Kasi nung panahon nun, si Mayor pa nun, si Enteng Yusebi pa yung Mayor nun. Lahat yun loyal sa kanya. At that time, ewan ko lang ngayon. But what I'm saying, they're a potent political force. Kaya hindi sila basta-basta pwedeng paalisin doon. Yan ang kailangan na workoutin natin kung paano natin tatrabahuin niya. At kasama na dyan later on, pag-usapan natin transport. Yung transport system in these areas, grabe. Ang oras po natin, alas 9:30 na umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik po tayo. Dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito po rin mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin Paring Joel Laksamana. Good morning, Paring Joel. Good morning, sir. Good morning. Itong tungkol dito sa binalita kanina ni Laika,
tungkol dito sa taekwondo na nangyari. Alam mo eh. Yeah, okay. Okay, actually familiar ako dyan. Na-imbestigan na to. Yeah, look, kasi sa mga taga-subaybay, isa ako sa opisyalis ng Philippine Taekwondo Association. Now, bumungad sa amin yung balita yan last week pa, nung bago pa mag-Holy Week. Mag-Holy Week. Now, pinanood ko po yung video at kilala ko po, by the way, ang regional management dyan sa Bulacan. Actually, pulis yan, si Colonel Dauphin Punsalan, very upright officer at maganda ang pamamalakad niya sa Bulacan, mga eskwela dyan and all that. So, at taekwondo siya. Taekwondo talaga siya. At pati yung kanyang instructor dyan, si pangalan to, Martin Negs, maitim siya. Si Martin Negs Mikutuan. Di siya mga okay na, ng mga coach, instructor, o sabumni man tawag nila. Now, ang nangyari, napanood ko yung video. Ay, nagte-training sila kasi lalo na dyan sa Bulacan. Meron silang tie-up yung Philippine Taekwondo Association at saka DepEd, yung DepEd, Department of Education. So, para sa mga eskwelahan, ang Jesus is Lord Foundation School, kasali dyan sa tournament na yan. Parang, citywide para sa buong Bulacan at sa region. May kasama pang Bulacan at Pampanga. Now, pag DepEd kasi, matitindi ang competition dyan. Kasi these are public schools and private schools at you know how it is. Lalo sa public schools, matitigas sa mga bata dyan. Now, pag nilalaro mo dyan, you train them well. Now, normal na pinapa-spar ang colored belt, yellow, blue belt sa black belt. Dahil para matuto ng mga gandang technique at tumibay. That's very natural kahit anong panahon ko, nung kabataan ko. But, yung black belt na nakikipag-spar sa sa yellow belt, hinay-hinay ka lang. Hindi mo talaga all out dahil syempre yellow belt lang yan at wala pa yun. Wala. But now at the same, so that's what's going on there. Napapanood ko sa video. Now pinanood ko, ito yung aking professional dahil ang tagal ko assessment ginagawa ko. Yung batang babae, actually magaling na siya, marunong na siya. I mean, she could take care of herself. Ibig sabihin, yellow belt to, pero yellow belt dun sa eskwela ng Jesus is Lord Foundation, as well as other public schools, ganyan. May skills na siya. Hindi siya aanga-anga na yellow belt. That's one. Two, the black belt hindi siya bumibitaw ng matitinding sipa. Hindi, yung mga nasa online na ginugulpin niya yung bata, hindi totoo yun. Pinipitik-pitik lang niya para matutong sumalag, matutong magdepensa, matutong mag-counter. Now, admittedly, siyempre, while you're pinipitik-pitik mo, pinipressure mo siya para matuto siya na sa laban, lalo na pag nasa DepEd labanan na tayo, ready ka. Yung kahit na umaatras ka, dumidepensa pa rin. Kasi electronic na ngayon, may iskoran ka eh. Pag ganyan. Electronic na po, computerized na ang labanan dyan. So, hindi na gaya nung panahon namin na gulpihan talaga. Pinipitik yan points. Now, ang nangyari dito, nakikita ko, hindi niya dinotodohan talaga. Now, there was one point, nadulas yung bata, eksakto nag-roundhouse yung yung black belt. Sa pool daw, this is a contact sport po. Hindi po to piko, hindi to basketball, hindi to badminton. Nung nadulas, roundhouse, diretso sa ilong, basag talaga ang ilong mo. Padulas, salubong yung paa at muka, talo talaga ang muka. So, ganun na nangyari. Now, yung mga istorya, haka-haka na ginugulpe mga bata, binubuli, that's not true. Ganyan po ang training talaga. Pagkalalo na nagte-training kayo para sa isang DepEd competition. Nag-i-sparring po, ulitin ko, colored belts with the black belts, kasama po yan, pero hindi dapat tinotodo ng black belt. Now, kaya naging, malaking kontrobersya. Sensational. Nagpa-interview ngayon yung babae at yung bata na meron silang side story na nililigawan daw ng coach, yung bata, hindi pinapansin dahil sa ganon at may dumating daw na boyfriend or whatever, nagregalo sa kanya, dinala doon sa training, nagselos yung coach, pinagulpi daw sa bata. Yun ang side story. Under investigation mo yan. May nag-statement ng Philippine Taekwondo Association, plus sila Colonel Punsalan dyan sa Bulacan RMC, Regional Management, and that's ongoing investigation kung ano ang punot dulo niyan. But insofar as the actual sparring, I think that's cut and dried. Hindi po illegal yung nangyari doon. Now, kung may nangyari talagang other than that, ay yun mali talaga yun because person of authority ka eh. Scholar yung bata.
Tapos, unang-una, bawal manligaw ang isang teacher o coach sa isang bata. Lalo na minor de edad, in the first place. Kasi person and authority ka eh. Pag hindi mo ko sinagot, tanggal ang scholarship mo. Kaya pagugulpi kita, bawal talaga po yun. Yun ang iniimbestigahan. May sexual yun. So, yun talaga ang pinakakaso rito. Pero yung sparring po, wala po yun. Maniwala pa kayo sa It's the same story that is... And I do believe, yun din ang sinabi sa akin ni Colonel Punsalan at saka nung coach. That was what they were doing. Now, yun ang ginagawang investigasyon ngayon. Now, si Senator Joel Villanueva, siyempre, yung sila, ang may-ari yung tatay niya, yung Jesus is Lord Foundation Network of Schools. Natural lang na very concerned sila. So, yan po ang pinaka-story. Actually, ayokong pag-usapan, pero yun nga, I've been getting calls na ganyan eh. But ang akin kasi pag ganyan, pag masyado mong kinokomentan, akala ng mga tao maging totoo na. Well, para lang maliwanag. Ganun pong yung binabanggit tungkol sa ligawan, side story. Side story. I mean, we really don't know if that's true or not. That is why it's under alam mo, sa panahon ng TikTok at social media, minsan, yung mga ganyan mabuti na mag-imbestiga yan. Kapulisan, may legal na yata. May nag-file sila ng case. Pumasok na yung kapulisan, may investigasyon. So, antayin na lang po natin yung resulta ng investigasyon. Yung resulta ron. Mismatch or obvious na mismatch. Talaga pong mismatch. Pero again, i-explain ko sa inyo, para gumaling ang bata, ilalaban mo sa DepEd, pinag-i-sparring talaga color belt sa black belts. But, yung black belt, bawal po na bigatan yung kanyang mga technique dun sa mga bata. Bawal yun. It's really training lang talaga. Nagkataon lang, nadulas, tinamaan, taekwondo po to, hindi po to piko, nangyayari po yan. Yeah. Yun lang po yun. I hope that will now subside itong istorya na ito. Kasi ang daming at saka ang daming sumasawsaw sa social media. May nakita pa ako isa dun babaeng karatista o Shotokan black belt. Hinahamon ko yung coach na yan. Ano po mapapala natin doon? Wag na yun. Walang armor. Mag-sparring kami para makita niya lumalaban siya sa mga babaeng walang kalaban. Wag na. At sana liliwanag. Kainit ng panahon, konting lamig. Sana liliwanag. I hope liliwanag ito sa gagawin nilang investigasyon dyan sa Senado kasi masyado na maraming na-imbestiga dyan sa Senado. Sa Senado na naman tayo alam ko meron silang West Philippines na investigasyon. Meron pang ganon. Meron pa yung tungkol dun sa Kongreso naman, yun naman tungkol sa RFID. Ay nako. Pwede ba? Medyo pag-isipan natin na mabuti kung ano yung mga iniimbestiga natin para hindi na tayo sabi nga nila WOT. Meron din sana akong gusto i-bring up. Pinag-usapan natin si General Marbel. Marbil. Siya na ngayon ng PNP chief. And he's pinagpapatuloy niya yung mga magandang nasimulan ni General Acorda. Dahil let's face it, the past couple of even years nagkaroon ng konting bahid, cloud sa PNP, sa mga ninja cops and all that. Now, ang ginagawa nila General Acorda at pinagpapatuloy ni General Marbil na magkaroon ng age of transformation. Ang reputasyon ng kapulisan natin ay, di ba, mapabuti sa mga mata ng mga tao na dahil ba nagkaroon ng panahon ng tukhang, panahon ng the years nung dating administrasyon. Drug war. Kaya ako binabanggit to dahil ito yung mga kaibigan din natin to, yung finally, nandito na yung author na si Patricia Evangelista. Magbubook signing siya at launch sa April 14. 2 to 5 p.m. sa fully booked Bonifacio High Street tungkol sa libro niyang Some People Need Killing. Ngayon nasa New York Times. New York, the Times best-selling list, ganun. At ito, marami akong mga kaibigan, marami akong kaibigan na nasa iba rin ng kakulayan sa politika. Okay lang yun. That's not a problem. And alam ko na mangyayari dito sa event na to. This will be an age of event of protest and singing. Kasi yung libro na yan, it chronicles from the point of view of Patricia. Now, what happened during the drug war. Patricia is a great writer. Yes.
not a very good journalist, but a great storyteller. Why did I say as a journalist and a storyteller? She never makes, and she admits it naman. I'm not here to get all the points of view. I mean, I tried to interview some cops, I tried to interview some informers, and I interviewed a ton of victims. So, ayun na yung kanyang labanan. Doon siya nanggagaling. Okay lang yun. Now, but the thing is, and I've seen her at work even in the past, while I respect her work, I don't respect the output. And even the book, I've seen portions of it. Di ba? Yung mga, madalas yung mga interviewhan na i-bait mo yung and let's face it, some of these cops, kaibigan ko mga kapulisan, they're law enforcers. These are no nonsense. Pag hindi articulate itong mga to, pag tinanong mo tungkol sa, di ano nangyari? Diniskartehan na namin. Yung diskartehan na namin, wag mo na i-translate yan na kung ano-ano, di ba? But yung iba kasi tinatranslate nila some other ways. At iba magsalita ang pulis. Talagang ganyan. So, having said that, the police can defend themselves. So, ang akin lang dito sana I would rather sana kung sana some of my friends, especially, I have some pretty articulate general friends, but hindi naman pupuntahin dito. Sana pumunta sila, and then ilagay din sila sa mikropono to explain this is how ito talaga nangyari yung ganung klase. They may be booed or jeered, pero at least nandiyan, these are professional guys anyway, kaya nilang depensa na sarili nila. Ang punto ko lang siguro for so long nagdi-demonize ang men in uniform. Wag masyadong i-hype. Yung hype ang nagkakaproblema dyan. I know of a lot of young police officers, mga graduate ng PNP. Kaibigan kong kabrad ko si General Faji, Bong Fajardo, yung dalawang anak niya tumuloy na nagpulis na. Hindi naman niya in-encourage, pero that's the way it is. At sila yung mga young officers ngayon na minsan tinanong ko isa, yung panganay, I forget his name. Alam mo, I know that your father had a sterling career and all that, pero wouldn't you have rather done something else? You're young, wala. Sabi niya, alam kong hindi perfecto ang mundo at ang institusyon na to. I want to effect change within. Antakin mo. May mga ganon. Maraming ganon. Actually, karamihan. And where are these people? These are people are not in this book. Some people need killing. They will never be in this book. And I hope that there will be a book or books written about them, because these are the ones ang future ng PNP, ng ating kapulisan. Actually, yun ang sana isa sa mga pwedeng gawin. Know what I'm saying, di ba? In General Marbil, as they go through this transformation program, transition, etc. I hope there will be a chronicle as well of what is happening in the police force. Let's face it, dati ako, partial ako kasi nag-cover ako nung panahon nila President Ramos, nung general pa siya. Tapos kasama niya si General Calui, San Andres. Ito, napaka-articulate naman itong mga hinayupak na to. Hinayupak, sorry But what I'm saying, makikipag-Shakespearean sa'yo yan. They are easily able to defend themselves. Yung ating mga kapulisan na times. One good example. President Ramos. General De Villa. Yung bang kayang magsalita na. Tapos si General Calui. Yung bang, but now, exemplars. Minsan itong mga parang pinapapaktong sila dito sa mga demonized. And this is what's going to happening again on April 14. I may be going here dahil may invitation ako But here's the thing, pag dumating ako dito sometimes sa mga ganito, para ka nasa dagat na pag nagsalita ka ng something, biglang lahat masama tingin sa'yo. Baka bawiin yung beer na hawak-hawak mo, di ba? Yung ganun ba? But ang akin lang sana, balansehin ang punti. I mean, countless times dito sa librong to, there are excerpts na may interviewing ilang pulisan. Tapos grabe yung pagkaka-edit, reinterpret. Lalo na kapag in the vernacular na sinabing ganito. And again, I can understand. I mean, Patricia's style is really like that. Walang kaso yun, bro. Marami yung kilalang ganyan, di ba? Parang silang... Magaling storyteller nga Storyteller nga. Saludo nga ako But as a journalist, forget it. You know? I mean, that's not the way. Hindi ganyan. I would rather sana, kaya mas gusto ko pa nga si a guy like Eric Mati, for example, director na he would put something together. Masama in the bad light yung pulis, pero ipapakita bakit ganon, bakit ganito, at ano yung sitwasyon. So you're not talking about our other friend, Philip Lustre,
I was about to say that. Huwag na rin yan. Yes, Philip, well, iba. Again, Philip, another point of view. Point of view. Okay lang. Wala naman. Sila na lang ni Bobby Tiglaw magtagisan. Ayoko na makisali doon. Nagtatagisan nga sila eh. I just wanted to point that out kasi pinag-usapan natin ngayon. Yung tungkol sa... yung the road ahead para kay General Marbil na sinimulan ni General Accorda. Importante yun. The transformation. Again, it is not a perfect institution. It is not. And it will always be a challenge. But the thing is, sinasabi ko, ang daming mga galing na men in uniform, at especially younger generation, nobody's telling their story. Sayang sana. And these are young, articulate, visionary guys. Pero alam mo, may lumalabas din dito, and I'm talking not about the police. Sayang nga kasi the police, they have their own stories to tell Yung stories of, yung binanggit natin kahapon, parang Joel, yung tungkol nga dun sa pinapagalitan na police, yung pala namatay sa gaya nun. Now, who will now tell his story? Sino magte-tell na story niya? Tinawag mo ng duwag at yung pala, kaya siya hindi makapagsalita. May ginagawa silang trabaho. Trabaho. Ay, namatay tuloy. Walang nakapag-explika. Pero alam mo, may mga may nakikita ako ngayon, and I hope this will be continuing. Mayroon mga nagblog tungkol sa military naman ito, sa armed forces. Kasi demonize din ang armed forces. Pagdating sa human rights, lahat, etc. Pero may mga the hero of Lamitan, the hero of ganito sa sa Marawi at lahat. Nakita ko doon yung gagaya nun sina Colonel Kerubin, yung si Ariel, and of course si Colonel Ginulbay. Tapos yung mga hero of Marawi, yung isang sarhento at saka isang na kapitan na despite everything kinuha pa niya yung kanilang kasama at bumabaril siya habang dala-dala niya yung kanilang kasama. Yung mga ganong klase. So, there are stories and stories to tell. And I hope the leadership of the armed forces and the Philippine National Police will come out with some accounts. Importante yun eh. Ako meron siyang kaibigan, yung dating retired na siya, recently retired, 2 years na, si dating commander ng Marines, commandant ng Marines, si General Alvin Pareño. Yun. Na muntik-muntik na maging customs chief. Okay, but now, nandun siya sa Bangko Sentral, siya ang head ng security ron. But yun, I remember nung nandun sa Marines, si commandant na siya, si General Alvin. Tapos at the height ng war sa Marawi, and I know we had a get together sa isang bahay ng kaibigan. He had aged. At tinanong ko, kamusta ka bro? Alam mo, talagang gabi-gabi hindi siya makatulog because he is sending people to the in harm's way. In harm's way, na tunay na harm's way. At hindi naman pwedeng laging siyang nandun because the commandant cannot be there. He's managing the whole but yun talagang in touch siya sa mga pamilya, sa mga asawa, sa mga anak. Because these are men of talagang yung mga attend sa book signing sa April 14, hindi nyo alam ito yung sila talagang nagdurugo ang puso nila. But at the same time, they have to do a job. They have to be strategic. They have to be at a distance. Pero they bleed for their men. They bleed for the families of their men. Hindi nila iniiwanan. Ang alam nyo lagi, of course, there are bad scalawags, there are bad eggs and all that. But sana naman isulat natin. Isulat natin itong storya nitong mga magigiting na men in uniform natin. Gayan, si General Browner, the current Chief of Staff of the Armed Forces. I hope he will tell his story because he was there in the heat of battle. Yan ang sinasabi palagi dyan, parang it's sometimes if you are not in the arena, ang dami mo mga nababangkit. But men in the arena are the men who can tell their stories Iba yun. Yung story ni General Bronner sa akin hindi matatapos hanggang tapusin yung story nung sino yung court martial ngayon? Si Durante. Kasi yun si General Bronner, he was not going to brook any violation of the honor code there. Again, yan yung parang sinasabi kong person of authority, ginamit mo yung otoridad mo para sa krimen. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. And that's what I like about that. Kaya marami pong ganun na
balansehin lang ho natin pagtingin natin kasi. And then, this is also a challenge to the leadership of both the police and the armed forces kasi napaka-importanting your side of the story, what happens in the battlefield, what happens in the streets, while you are patrolling or doon, kailangan importanteng may paliwanag malaman ng ating mga kababayan. At alam din naman po nila yan, hindi lang sila artikulado, hindi lang nila nababanggit, pero panahon na para magkaroon ng ganyan na pag-uusap. Tama. Okay. On that note, kami po ay magpapasalamat sa pakikiantabay po ninyo dito sa ating programang Karambola. Sa ngalan po ni Paring Conrad Banal, ni Paring hopefully magaling na bukas. Ito po inyong kaibigan Jonathan de la Cruz nagsasabing hanggang bukas po dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Huwag ko kayong alis sapagkat susunod na ang programang Ronda Pilipinas kasama si Drew Nasino. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIC. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIC.